Si Mara at si Maris ay kambal na magkasing mukha, ngunit magkaibang-magkaiba ang kaluluwa, sapagkat kung si Mara ang mas tahimik, mapagpasensya, at laging handang magsakripisyo upang mapanatili ang katahimikan ng tahanan, si Maris naman ang apoy na hindi kayang magkunwang bulag sa kawalang katarungan. Ang tipong babae na kahit noong bata pa sila sa maliit na bayan ng San Rafael sa Bulacan ay siya ang unang sumusugod kapag may batang inaapi si Mara sa eskwela. Siya ang unang humaharang sa ama nilang lasing kapag sumisigaw ito sa kanilang ina, at siya rin ang unang natutong makipaglaban, hindi lamang gamit ang salita kundi gamit ang tindig, isip at lakas ng loob. Kaya kahit lumaki silang magkapareho ang mukha, ang tadhana ay tila maagang nagpasyang si Mara ang magiging babaeng pipiliing magtiis, at si Maris ang magiging babaeng pipiliing lumaban. Ngunit hindi inakala ni Maris na darating ang araw na ang mismong kambal niyang pinakamamahal ang magiging biktima ng kalupitang matagal na niyang pinapangarap na durugin. Nagsimula ang lahat sa tila napakagandang kwento ng pag-ibig ni Mara kay Esteban Salonga, isang lalaking matangkad, mahusay magsalita, may maayos na trabaho sa construction firm ng tiyuhin nito sa Maynila, at higit sa lahat ay marunong magdala ng sarili sa paraang agad na gustuhan ng kanilang ina. Dahil sa unang tingin ay mukha itong matinong lalaki na kayang alagaan ang isang babaeng kasing hinahon ni Mara. At sa mga unang taon ng kanilang relasyon ay ganoon nga ang ipinakita nito, mapagbigay, maalaga, may dalang bulaklak tuwing anibersaryo, marunong yumuko sa matatanda, at may mga matang kayang magmukhang tapat sa harap ng lahat. Ngunit matagal nang may kutob si Maris na may kakaibang lamig sa likod ng mga ngiti ni Esteban, isang uri ng kontrol na hindi agad mapapansin ng mga taong naniniwala sa maayos na pakikitungo, tulad ng paraan ng lalaki sa pagsagot para kay Mara kahit may sarili itong bibig, ang paraan ng paghawak sa pulsuhan ng kambal niya kapag gusto nitong pigilin ito sa pagsasalita, ang paraan ng pagtingin kapag may hindi ito nagugustuhan, na tila hindi lalaki ang kaharap mo kundi isang taong sanay, umangkin, at minsan pa nga ay biniro niya si Mara bago ang kasal na siguraduhin nitong asawa ang pakakasalan at hindi bilangguan. Ngunit natawa lamang noon si Mara at sinabing masyado lang mapaghinala si Maris dahil wala naman daw perpektong lalaki, at si Esteban pangaraw ang pinakamaalaga sa lahat ng naging manliligaw niya. Kaya nang ikasal ang dalawa, ay pinilit ni Maris na isantabi ang sariling kutob alang-alang sa kaligayahan ng kambal. Subalit wala pang 6 na buwan matapos ang kasal ay nagsimula ng magbago ang lahat. Una ay sa maliliit na bagay. Bawal nang magsuot si Mara ng damit na masyadong kita raw ang hugis ng katawan, kahit simpleng blouse lamang iyon. Bawal na rin siyang lumabas kasama ang mga dating kaibigan nang walang paalam kay Esteban, at kailangang ipaalam muna kung sino ang tatawag sa telepono at bakit. Ngunit dahil likas na mapagtiis si Mara, ay inisip nitong bahagi lamang iyon ng pagsasaayos sa buhay may asawa hanggang sa dumating ang unang sampal. Isang gabing umuwi si Esteban nang lasing at nakita nitong nag-reply si Mara sa mensahe ni Maris nang hindi muna nito nababasa. Isang munting dahilan na sa isip ng isang marahas na lalaki ay sapat upang ipaalala raw kung sino ang ulo ng tahanan. Kinabukasan ay nagtaka si Maris nang makita ang kapatid na nakamakapal ang pulbo sa kaliwang pisngi at nakangiting pilit. Ngunit kahit ilang beses niya itong kinulit, ay sinabi lamang ni Mara na nadulas siya sa banyo at tumama sa gilid ng lababo. At dahil kilala ni Maris ang bawat hibla ng mukha ng kambal niya, agad niyang naramdaman ang kasinungalingan. Subalit hindi niya napilit magsalita si Mara, sapagkat kapag ang biktima ay lubog pa sa pag-asang magbabago ang nananakit, ang bawat tanong ay nagiging banta sa marupok niyang depensa laban sa katotohanan. Lumipas ang mga buwan at lalong dumalang ang pagdalaw ni Mara sa kanilang ina. Hindi na rin ito gaanong sumasama sa mga salo-salo ng pamilya, at sa tuwing dumarating man ay laging mahaba ang manggas, mataas ang kwelyo at may ngiting tila nakaidlip sa pagod.
Ilang beses ding napansin ni Maris na sa tuwing tatabi si Esteban sa asawa ay bahagyang nanginginig ang balikat nito. Isang napakaliit na galaw na hindi mapapansin ng iba, ngunit hindi kailanman makalulusot sa isang kambal na parang humihinga sa parehong ugat ng pagkatao. Subalit sa tuwing susubukan niyang kausapin ang kapatid, nang silang dalawa lamang ay iisa ang sagot nito. Maayos kami, huwag ka nang makialam. Mas lalo lang lalala kapag may nagsumbong at sa salitang iyon, unang napatunayan ni Maris ang bagay na pinakakinatatakutan niya. Hindi na lamang si Esteban ang problema, kundi ang mismong pagkatutong matakot ni Mara. Ang babae na dati marunong mangarap ay ngayon natutong maglakad ng dahan-dahan sa loob ng sariling bahay na parang bawat tunog ay maaaring maging dahilan ng panibagong sakit. Dumating ang gabing tuluyang pumutok ang matagal ng kinikimkim na dilim nang biglang kumatok sa apartment ni Maris ang kapitbahay ni Mara na si Aling Vina, halos hingal at umiiyak. Sinabing magmadali raw siya dahil narinig nilang muli ang sigawan sa bahay ng mag-asawa at ngayon ay may tunog na tila nagkabasag ng salamin at may mahinang iyak na sinundan ng katahimikan. Parang piniga ang dibdib ni Maris sa takot at galit habang tumatakbo siya sa kalsadang basa ng ambon papunta sa maliit na townhouse ng kapatid. At pagdating niya roon ay bukas ang pinto, ngunit tahimik ang loob hanggang sa marinig niya ang mahinang daing mula sa kusina at doon niya nakita si Mara na nakalugmok sa sahig, punit ang laylayan ng damit, may dugo sa labi, namamaga ang isang mata at nanginginig habang pilit tumatayo. Samantalang si Esteban ay wala na, marahil ay umalis upang magpalamig matapos ang karumal-dumal na ginawa. Sa sandaling iyon ay tila may napunit sa loob ni Maris. Hindi na siya nakakita ng kusina, sahig o dingding. Ang nakita niya lamang ay ang babae na kapareho ng mukha niya, ang kambal na minsang kasabay niyang tumatawa sa ilog, kasabay niyang nangangarap sa ilalim ng punong mangga. Ngayon ay parang basahan sa sahig ng sariling bahay at sa gitna ng panginginig ng katawan ni Mara ay ang pinakamasakit na narinig niya ay hindi sigaw ng galit kundi halos pabulong na pagsusumamo. Huwag kang mag-ingay, baka bumalik siya. Sa katuluyang nalaglag ang huling piraso ng pagtitimpi sa puso ni Maris. Dinala niya sa ospital ang kapatid at doon na lamang hindi iyon simpleng pananakit lamang kundi halos mabasag na ang tadyang nito. May malalalim na pasa sa likod at hita at may luma ng peklat sa braso at tagiliran na nagpapatunay na matagal nang seryoso ang pambubugbog. Nang tanungin ng doktor kung nais magsampa ng kaso, ay agad umiling si Mara at nakiusap kay Maris na huwag daw itong gagawin dahil papatayin daw sila ni Esteban kapag nalaman at hindi raw ito totoong masamang tao. Nagagalit lang daw kapag may problema sa trabaho at minsan ay nagsisisi rin pagkatapos. Isang litanya ng biktimang matagal ng pinaniwalaang ang pagmamahal ay kayang umiral kahit may dugo na sa bibig. Pinikit ni Maris ang mga mata at pilit nilunok ang galit dahil alam niyang hindi niya maililigtas ang kapatid sa pamamagitan lamang ng pagsigaw ng katotohanan kung ang mismong biktima ay nakakadena pa sa takot at maling pag-asa. Ngunit sa gabing iyon, habang natutulog si Mara sa hospital bed na may swero at maga ang mukha, may pasyang nabuo sa isip ni Maris na kasing lamig ng talim at kasing linaw ng liwanag sa emergency ward. Hindi niya hahayaang umuwi ang kambal sa bahay na iyon nang ganun na lamang at hindi rin siya papayag na patuloy na mabuhay ang lalaking iyon nang walang kahit anong takot sa magiging kapalit ng bawat suntok niya. Kinabukasan ay dumating si Esteban sa ospital na may dalang bulaklak at mukha ng lalaking marunong umarte sa harap ng ibang tao. Nag-aalala kunwari pasalubong ang paghingi ng tawad at paulit-ulit na sinasabing napalakas lamang ang pagkapit niya dahil nadala siya ng init ng ulo. Ngunit nang magtagpo ang tingin nila ni Maris ay malinaw na naroon pa rin ang yabang sa likod ng mapagkumbabang boses. Ang kumpiyansa ng lalaking sanay makalusot dahil ang asawa niyang biktima ay palaging handang siya mismo ang magtahi ng kasinungalingan upang iligtas siya
At habang minamasdan iyon ni Maris ay lalo niyang naunawaan na ang mga lalaking tulad ni Esteban ay hindi basta tumitigil sa awa o pakiusap, sila ay tumitigil lamang kapag may puwersang mas matindi sa kanilang kayabangan. Kaya nagsimula siyang mag-isip, hindi bilang kapatid na galit, kundi bilang babaeng kailangang maging mas matalino kaysa sa halimaw na kaharap. Pagka-uwi ni Mara mula sa ospital ay siya muna ang tumuloy sa apartment ni Maris sa kadahilanang kailangang magpahinga, at sa mga araw na magkasama sila ay saka pa lamang unti-unting lumabas ang lawak ng bangungot na pinagdaanan ng kambal niya, kung paanong noong una ay sampal lamang, pagkatapos ay pagkakabig sa buhok, pagkatapos ay sipa sa binti, hanggang sa dumating sa puntong kahit maliit na bagay tulad ng naparaming asin sa sabaw o pagkakaligtaan ang pagplantsa sa isang polo ay pwede nang humantong sa gabing puro sigaw, suntok at pagmamakaawang huwag na. Ikinuwento rin ni Mara na ilang beses na niyang naisip umalis, ngunit bawat pagtatangka raw niya ay nahuhuli ni Esteban at sinusundan ng mga luhod, pagmamakaawa, pagbabanta at pangakong magpapakamatay ito kapag iniwan siya, saka susundan ng pagbigay ng regalo o paglalambing na para bang kayang takpan ng isang rosas ang amoy ng dugo sa sahig. At sa bawat salaysay ay lalong tumitigas ang panga ni Maris dahil kitang-kita niya kung paano sinanay ang kapatid na mawalan ng tiwala sa sariling kakayahang mabuhay nang wala ang mananakit dito. Subalit sa halip na pilitin agad si Mara na magsampa ng kaso, ay pinili muna niyang magtahi ng plano, sapagkat batid niyang kapag minadali niya ang lahat at umatras sa huli si Mara dahil sa takot ay mas magiging mapanganib pa ang sitwasyon. Kaya sa loob ng mga sumunod na araw ay tahimik siyang nangalap ng impormasyon. Kinuhanan niya ng litrato ang mga pasa at medical records ng kapatid, kinausap ang kapitbahay na madalas makarinig ng gulo, nagtabi ng screenshots ng mga mensaheng mapanindak ni Esteban, at higit sa lahat ay masusing pinag-aralan ang schedule, ugali at mga kahinaan ng lalaking iyon. Doon niya natuklasang isang linggo mula noon ay may out-of-town site inspection si Esteban na makakansela dahil kailangan pala nitong manatili sa Maynila para sa biglaang audit ng kumpanya. At alam din niyang may ugali itong umuwi ng gabi, madalas bahagyang lasing at bihirang magbukas ng ilaw ng maliwanag sa kanilang kuwarto. Dahil sanay raw itong hinahainan ni Mara ng pagkain at tubig bago pa man ito tuluyang magalit sa kung anumang maliit na bagay, at habang pinakikinggan ni Maris ang mga detalyeng ito ay unti-unting nabubuo sa isip niya ang isang mapanganib ngunit matibay na desisyon, isang desisyong hindi niya maaaring sabihin agad kay Mara dahil tiyak alam niyang pipigilan siya nito. Isang desisyong nakasalalay sa katotohanang magkamukha silang dalawa mula noo hanggang baba, pati ang taas, boses at paraan ng paglakad ay halos pareho kapag sinadya. Isang katotohanang minsang pinagtatawanan lang nila noong kabataan nila nang nagpapalitan sila sa klase o nang loloko ng mga kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na iyon simpleng biro, kundi maaaring maging susi upang sa unang pagkakataon ay maramdaman ni Esteban ang takot na matagal niyang ipinakain kay Mara. Nang gabing isinasabit ni Maris sa likod ng pinto ang bag ni Mara upang labhan ang mga damit nito, ay napansin niyang may nakatagong maliit na notebook sa inner pocket. Binuksan niya iyon at nakita ang maikling mga tala na walang petsa, ngunit halatang lihim na isinulat sa mga gabing hindi na kinaya ng kapatid ang bigat sa dibdib. Andoon ang linyang, sinampal niya ako dahil late ang kape. Andoon ang, nagsorry siya pero nanginginig pa rin ako. Andoon ang baka, kasalanan ko rin dahil sumagot ako. At andoon din ang pinakamabigat sa lahat, kung hindi ko siya maiwan. Baka isang araw mamatay na lang ako rito at walang makakaalam kung gaano ako natakot. Nang mabasa iyon ni Maris, ay pakiramdam niya ay may apoy na tumagos mula dibdib hanggang lalamunan. At sa gabing iyon, habang nakatulog si Mara sa sofa dahil sa gamot, lumapit si Maris. Hinimas ang buhok ng kapatid na parang binabalikan ang lahat ng taon nilang sabay lumaki at bumulong na.
Sa pagkakataong ito ay siya naman ang hahawak sa laban. Kinabukasan ay mahinahon niyang kinausap si Mara at sinabing kailangan nitong magtungo muna sa bahay ng tiyahin nila sa Pampanga ng ilang araw para raw makapagpahinga at malayo sa gulo habang inaayos niya ang ilang papeles at posibilidad ng legal na tulong. Tumanggi muna si Mara dahil natatakot daw itong magalit si Esteban kapag hindi siya umuwi. Ngunit mahigpit na hinawakan ni Maris ang magkabilang balikat nito at sa unang pagkakataon ay tiningnan siya ng hindi bilang nakababatang kambal na laging sumasalo kundi bilang babaeng hindi napapayag. Sinabi niyang kung uuwi ito ngayon sa bahay na iyon ay baka sa susunod na ospital na ang dulo o mas masahol pa roon. Kaya sa gitna ng luha at pag-aalangan ay napayag din si Mara na umalis muna. Hindi pa rin nito alam ang buong binabalak ng kapatid, ngunit ramdam niyang may kakaibang tigas sa kilos ni Maris. At nang maihatid niya si Mara sa bus terminal, ay mahigpit silang nagyakap, matagal, mabigat, at puno ng hindi nasasambit na takot. Saka umalis ang bus, bitbit ang tunay na asawang matagal nang sinasaktan ni Esteban at naiwan sa istasyon si Maris na may iisang mukha, iisang tangkad, at ngayoy iisang misyon. Pagdating ng hapon ay bumalik siya sa apartment, sinuot ang isa sa mga simpleng damit ni Mara, tinali ang buhok sa pamilyar nitong ayos, ginaya ang bahagyang mahinhing lakad at mahinang pagsagot, at nang tingnan niya ang sarili sa salamin ay tila hindi na si Maris ang kaharap niya, kundi ang kambal na matagal nang ikinulong sa takot, ngunit sa likod ng mukhang iyon ay naroon ang mga matang hindi kailanman matututong yumuko sa halimaw. Bago siya tuluyang umalis, papunta sa bahay ni Mara at Esteban, ay inayos niya sa phone ang ilang nakaset na bagay, may voice recorder sa bulsa, may emergency message na nakaredy kay Tomas, na kaibigan niyang pulis, at sa abogado nilang kakilala. May maliit na kamera na ipinasok sa brotsa ng buhok, at may isang mabigat na katahimikan sa dibdib na hindi takot kundi nakapirming galit. Pagsapit ng gabi ay pumasok siya sa townhouse gamit ang spare key ni Mara. Binuksan ang ilaw sa kusina, naghain ng simpleng pagkain at inihanda ang tubig sa mesa gaya ng nakagawian. Para sa sino mang makakakita ay tila karaniwang gabi lamang iyon ng isang asawang naghihintay sa mainitin ang ulong mister. Ngunit sa totoo ay iyon ang unang yugto ng pagbagsak na hindi pa alam ng lalaking ilang oras na lang ay uuwi. Bandang 10:30 ay narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Esteban sa labas. Bumukas ang gate, sumara ang pinto at kasabay ng papalapit na yabag ay parang lalo pang luminaw sa isip ni Maris ang namamagang mukha ni Mara sa sahig ng kusina noong gabing sinundo niya ito. Pumasok si Esteban na bahagyang amoy alak at galit. Inihagis ang susi sa mesa at hindi man lamang tumingin ng diretso bago bumulong ng pasigaw na bakit madilim ang sala at bakit parang walang kwenta na naman ang ulam. Agad ginaya ni Maris ang mahinang boses ni Mara at sinabing nagpainit siya ng sabaw dahil iyon ang huli nitong paboritong hiningi. Ngunit sa halip na humupa ay lalo pang dumilim ang mukha ng lalaki. Lumapit ito, hinawakan siya sa pulsuhan ng sobrang higpit at sa sandaling iyon ay kinailangan ni Maris ang buong lakas ng pagpipigil upang huwag agad durugin ang kamay nitong ilang ulit ng dumurog sa katawan ng kapatid niya. Sinabi ni Esteban na huwag daw siyang sagutin sa tunong iyon at huwag siyang turuan kung ano ang gusto niya, at nang hindi siya umimik ay ibinulsa ng lalaki ang cellphone at tinulak siya pahilid gaya marahil ng ilang dosenang beses na nitong ginawa kay Mara, ngunit hindi nahulog si Maris. Sa halip ay nanatili siyang matatag sa kabila ng pag-arte. Isang bagay na agad napansin ni Esteban dahil bahagya itong napakunot noo at parang may kung anong kakaiba sa gabing iyon na hindi nito mabasa. Binitiwan niya ang braso at naupo sa mesa, kumain ng marahas at maya-maya ay nagsimulang maghanap ng dahilan upang sumiklab. Maalat daw ang sabaw, malamig daw ang kanin, bakit raw hindi nakasara ang bintana sa itaas at bakit parang iba raw ang tingin ni Mara ngayong gabi.
Sa bawat salita ay lalong tumitibok ang sentido ni Maris, ngunit kontrolado niya ang sarili, sapagkat alam niyang hindi pa iyon ang tamang sandali. Kailangan niyang hayaang lumantad. Nang lubos ang likas na bangis ng lalaki, kaya sa mahinang boses ay sinabi lamang niyang pagod siya at gusto na niyang magpahinga. Isang simpleng linyang malinaw na nakapagpasiklab sa ego ni Esteban. Tumayo ito at malakas na hinampas ang mesa. Saka lumapit, dinuro siya sa noo at galit na sinabing huwag daw siyang magdadahilan at huwag siyang titingnan ng parang may laban dahil walang sinuman, lalo na ang asawa niya, ang may karapatang magtaas ng tingin sa kanya sa loob ng bahay na ito. At sa sumunod na segundo ay itinaas nito ang kamay, handa sa isa na namang sampal na ilang ulit nang bumagsak sa kapatid ni Maris. Ngunit bago pa man dumikit ang palad na iyon sa mukha niya, ay mabilis na sinalubong ni Maris ang pulsuhan nito sa ere. Matigas ang kapit, eksakto, at sapat upang agad manlaki ang mga mata ni Esteban sa gulat dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi yumuko, hindi umiyak, at hindi nagmakaawa ang babaeng sa isip niya ay matagal ng pag-aari. Sa halip ay parang may ibang nilalang na nakatayo sa harap niya sa loob ng parehong mukha. Dahan-dahang ibinaba ni Maris ang kamay ng lalaki habang diretso ang tingin at sa boses na kapareho pa rin ni Mara. Ngunit may kakaibang lamig ay sinabi niyang, "Subukan mo ulit, Esteban. At tignan natin kung hanggang saan aabot ang yabang mo ngayong gabi." Natigilan ang lalaki at umurong ng kalahating hakbang. Ngunit dahil likas itong marahas at mapagmataas, ay mabilis ding napalitan ang gulat ng mas matinding galit. Sinigawan siya nitong nagtatapang-tapangan lamang at baka raw kung anong pinanood o ikinuwento ng kapatid niya, kaya sumasagot na ng ganyan. Saka muli itong sumugod. Ngunit hindi na si Mara ang kaharap nito ngayon, kundi ang kambal na buong buhay nang naghihintay ng sapat na dahilan upang tumayo sa pagitan ng kapatid at ng nananakit dito. At sa sandaling sumikad ang katawan ni Esteban pasulong, ay doon tunay na nagsimula ang gabi na hindi na nito malilimutan kailanman. Sa mismong sandaling sumugod si Esteban ay mabilis na umiwas si Maris at sa isang eksaktong galaw na natutuhan niya noon pa man sa self-defense classes na lihim niyang kinuha matapos makita kung paano unti-unting nagiging marupok. Si Mara sa piling ng asawa nito, binaluktot niya ang pulsuhan ng lalaki at itinulak ang bigat nito, pahilid hanggang mapasubsob sa gilid ng mesa. Nabitawan ni Esteban ang isang malutong na mura at saglit na napahawak sa braso dahil hindi niya inasahang ang babaeng matagal niyang sinanay sa pagyuko ay kayang sumalubong sa una niyang atake. Ngunit bago pa nito mapawi ang gulat, ay muli na siyang nagsalita. Hindi na sa mahinhing tono ni Mara, kundi sa malamig at malinaw na boses ni Maris, na ngayon ay hindi na kailangang itago ang sarili. Nagtapos na ang palabas mo, Esteban. At sa mismong pangungusap na iyon, ay tila sinuntok ng katotohanan ang lalaki dahil napatitig ito ng mabuti sa mukha ng kaharap. Sa mga matang pareho ng asawa niya, ngunit ibang-iba ang apoy, sa tindig na hindi kailanman nakita kay Mara. At sa bahagyang ngising iyon na walang takot, namutla si Esteban at umurong ng isang hakbang. "Maris, anong ginagawa mo rito? Nasaan ang asawa ko?" Ngunit sa halip na sagutin agad ang tanong, ay inabot ni Maris ang baso ng tubig sa mesa at dahan-dahang ibinuhos iyon sa sahig sa pagitan nila na para bang nagmamarka siya ng hangganan. Sa kanya sinabi na ligtas si Mara at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay malayo sa kamay niyang marunong lamang humawak upang manakit. At nang marinig iyon ni Esteban ay nagbago ang timpla ng mukha nito mula sa gulat tungo sa galit na may halong takot. Sinubukan pa nitong magmatigas at sabihing wala raw karapatan si Maris na mangialam sa buhay mag-asawa nila, na pinalalaki lang daw ni Mara ang mga bagay-bagay at minsan ay natutulak lang siya sa init ng ulo. Ngunit sa pagkakataong iyon ay handa si Maris hindi lamang sa laban ng katawan kundi sa laban ng isip. Kinuha niya mula sa bulsa ang cellphone at pinatugtog ang ilang bahagi ng voice recordings na nakuha mula sa mga gabing paulit-ulit na nagmamakaawa si Mara. Mga tunog ng sampal, kalabog ng nahuhulog na upuan,
mga boses ng lalaki na nagsasabing walang maniniwala sa asawa niya kahit magsumbong pa ito. At sa bawat segundong tumutugtog ang mga tunog na iyon, ay unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Esteban dahil ngayon ay naririnig niya ang sariling bangis, hindi bilang katuwiran sa ulo niya, kundi bilang ebidensiyang kayang wasakin. Ang buhay niyang buong yabang niyang iningatan sa labas ng bahay. Nagngalit ito at sumugod muli upang agawin ang cellphone. Ngunit naghanda na si Maris. Sinipa niya ang tuhod ng lalaki dahilan upang mawalan ito ng balanse at bumagsak sa gilid ng sopa. Sa kanya itinapat ang kamera na nakatago sa hair clip at buong linaw na sinabi, "Sige, lumapit ka pa, mas mabuti para kumpleto ang kuha kung paano ka umatake kahit alam mong may ebidensiya na laban sa'yo." Tumigil si Esteban at sa unang pagkakataon ay may nakitang takot si Maris sa mga mata nitong dati kayang magliyab tuwing si Mara ang kaharap, sapagkat ang mga lalaking mapanakit ay kadalasang matapang lamang hanggat sigurado silang walang sasaksi at walang lalaban. Ngunit sa gabing iyon ay hindi lamang sila dalawa ang nasa silid. Naroon ang bawat pasa sa katawan ni Mara, ang bawat gabing tahimik itong umiyak sa banyo, ang bawat linyang isinulat nito sa munting notebook, at ang bawat pagkukonsinting pinalago ng lipunang laging nagtuturo sa babae na magtiis para sa tahanan. Nagpabalik-balik ng tingin si Esteban sa pinto, sa cellphone at sa mukha ni Maris. Pagkatapos ay biglang nagbago ang timpla at pinili nito ang lumang taktika ng mga duwag, ang pag-iyak at pagdadahilan. Bumagsak ito sa upuan at sinabing hindi raw ganoon ang buong kuwento, na mahal niya si Mara, na hindi niya sinasadya ang mga nagawa niya, na may stress lang siya sa trabaho at utang, na minsan daw ay sinasagot-sagot siya ng asawa kaya nadadala siya. Ngunit sa bawat palusot nito ay lalo lamang lumalamig ang tingin ni Maris hanggang sa tuluyan niya itong pigilan sa pamamagitan ng iisang linya. "Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig sa bahay na ito dahil kung mahal mo ang kapatid ko, hindi mo siya gagawing takot sa tunog ng susi mo sa pinto." Tila nasampal ng katotohanan si Esteban at muli itong nagngit-ngit. Sinabing pinupuno raw ni Maris ang ulo ni Mara at sinisira ang pagsasama nilang mag-asawa. Ngunit ngumiti lamang si Maris at sinabi na ang sumisira sa pagsasama ay hindi kapatid na nagliligtas kundi asawang ang tapang ay laging nakalaan sa babaeng hindi lumalaban. At sa mga salitang iyon ay biglang nagwala si Esteban. Kinuha ang pinakamalapit na upuan at akmang ihahagis. Ngunit bago pa man ito makakilos ay bumukas ang pinto at sabay-sabay na pumasok sina Tomas na kaibigang pulis ni Maris, isang babaeng social worker, at si attorney Selena Cruz na matagal nang nakaabang sa labas kasama ang dalawang tanod ng barangay, sapagkat mula pa sa simula ay hindi intensyon ni Maris na tapusin lamang sa pananakot ang lahat. Nais niyang mahuli si Esteban sa gitna ng sarili nitong bangis. Nais niyang magkaroon ng malinaw na batayang hindi na kayang baluktutin ng mga luhod at bulaklak kinabukasan. Nagtangkapang magpumiglas ang lalaki at sumigaw na iligal ang lahat. Ngunit mabilis itong napigilan nang makita ang search and assistance request na inihain ni attorney Selena batay sa medical findings kay Mara, sa testimonya ng kapitbahay at sa mga naunang ebidensiyang matagal nang tinipon ni Maris. Habang ginugulo ni Esteban ang sarili nitong palusot, ay marahan namang binuksan ni Tomas ang kwarto at doon nila nakita ang iba pang matibay na patunay ng maruming buhay sa loob ng bahay na iyon. Mga sirang cellphone ni Mara, punit na blouse na may bahid ng dugo, bote ng alak na nakakalat sa ilalim ng kama, at ang maliit na lalagyang metal kung saan nakatago ang notebook ng kapatid niya, kasama ang ilang lumang reseta at painkillers na palihim nitong iniinom tuwing hindi na nito makayanan ang sakit ng katawan. Sa bawat bagay na inilalabas mula sa silid ay tila isa-isang nalalagas ang huling piraso ng kayabangan ni Esteban, hanggang sa tuluyan na itong pusasan ni Tomas matapos nitong subukang itulak ang social worker at tumakas sa backdoor.
Sa sandaling marinig ni Maris ang tunog ng bakal sa pulsuhan ng lalaki ay hindi siya nakaramdam ng tuwa kundi ng mabigat na uri ng ginhawang. Para bang sa wakas ay may pumigil na ring bakal sa kamay na matagal nang malayang nakapanakit. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng gabing iyon ay hindi ang pagdakip kay Esteban, kundi ang sumunod na umaga nang dumating si Mara mula Pampanga kasama ang tiyahin nila at agad dinala sa women's desk upang formal na ilahad ang kanyang salaysay. Sa umpisa ay nanginginig ang boses nito, paulit-ulit na napapahinto at hindi makatingin ng diretso sa mga tao sa silid. Ngunit nang makita niya si Maris sa gilid, tahimik lamang ngunit matatag ang tingin, ay unti-unti niyang natapos ang buong kwento. Mula sa unang sampal hanggang sa huling gabing halos madurog ang tadyang niya at sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kambal niya ay pakiramdam ni Maris ay naririnig niya ang tunog ng tanikala na isa-isang napuputol sa loob ng kaluluwa nito. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo dahil ang pamilya ni Esteban, lalo na ang ina nitong si Doña Pilar, ay agad sumugod na parang sila pa ang biktima, nagsisigaw sa barangay, naninira kay Mara sa mga kamag-anak at sinasabing pinalaki lamang ni Maris ang simpleng alitan ng mag-asawa dahil naiinggit daw itong hindi siya makapag-asawa, ngunit hindi na tulad noon ang sitwasyon. Naroon ang medical records, naroon ang mga litrato ng pasa, naroon ang mga testimonya ng kapitbahay, naroon ang recordings, at higit sa lahat ay naroon na rin ang pirma ni Mara sa reklamo, bagay na pinakamatingkad na ebidensya na wala na itong balak umatras sa takot na matagal nang kumukubli sa likod ng kanyang mukha. Sinubukan pang makiusap ni Esteban mula sa detention cell, unang idinaan sa luha, pagkatapos sa galit, pagkatapos sa pagsusumbat na sinira raw ni Mara ang kinabukasan nila. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi na gumana ang mga lumang sandata nito dahil sa tuwing maririnig ni Mara ang pangalan ng lalaki ay naroon si Maris upang ipaalala na ang paglayo sa mananakit ay hindi pagsira sa pamilya kundi pagsagip sa sariling buhay. At sa mga gabing muling bumabalik ang takot kay Mara, sa mga panahong napapabangon ito, mula sa bangungot na may pakiramdam na naroon muli ang mga yabag ni Esteban sa pasilyo, si Maris ang umuupo sa tabi nito. Ipinapahinga ang ulo ng kambal sa kanyang balikat at paulit-ulit na sinasabing wala na roon ang halimaw, wala na sa bahay, wala na sa kama, wala na sa gabi nilang dalawa. At kahit hindi agad-agad gumagaling ang mga sugat na hindi nakikita ng mata, ay bawat umagang sumisikat nang wala ang sigaw ni Esteban ay isang maliit na tagumpay. Habang isinasampa ang kaso ay nagsimula ring mabunyag ang isa pang mukha ng kanilang bayaw sa labas ng tahanan. Lumapit ang isang dating kasintahan nito sa abogado at ibinunyag na noong college pa lamang si Esteban ay may ugali na itong manakal at manampal tuwing lasing. Ngunit tinakpan ng tiyuhin nitong may posisyon sa kumpanya ang usapin kapalit ng pera at pagpapatahimik. May isa ring dati nitong katrabaho ang nagsabing ilang beses na itong nasuspinde sa site dahil sa pananakit sa laborer, ngunit laging naaareglo dahil may pamilyang handang humakot ng impluwensiya. At sa unti-unting paglitaw ng mga lihim na ito, ay lalo pang luminaw kay Mara ang isang masakit na katotohanan. Hindi siya espesyal na kaso, hindi siya nakapagpabago sa isang lalaking mabait naman sa kalooban, at hindi rin siya nabigong maging sapat kaya siya sinaktan. Sa halip ay nabitag siya sa isang taong matagal nang marahas at matagal nang tinutulungang magtago ng tunay na mukha ng mga taong mas pinahahalagahan ang reputasyon kaysa sa mga babaeng dinudurog nito. Ang pagkaunawang iyon ay masakit ngunit mahalaga. Dahil doon unang nagsimulang bitawan ni Mara ang kasalanang hindi naman talaga kanya, samantala si Maris ay hindi rin nakaligtas sa sarili niyang pakikibaka sapagkat sa kabila ng matapang niyang tindig ay may mga gabing bumabalik sa kanya ang larawang nakita niya sa kusina, ang kapatid na nakalugmok at duguan,
At sa bawat pagbabalik ng alaala ay muli siyang nagngangalit sa mundong nagtuturo sa mga babae na maging tahimik upang mapanatili ang dangal ng pamilya kahit ang katumbas niyon ay unti-unti nilang ikinukubli ang sarili nilang bangkay. Ngunit sa halip na malunod sa puot ay ibinuhos niya ang lakas sa pagsama kay Mara sa therapy, sa pag-aayos ng mga dokumento, at sa pagtiyak na wala ng pagkakataong makalapit pa si Esteban sa kapatid. Dumating ang araw ng unang pagdinig at tulad ng inaasahan, dumating si Esteban na nakaayos ang buhok, puting polo at mukhang banal sa harap ng hukom, kasama ang ina nitong nagdadasal pakunwari ng rosaryo sa hallway. Ngunit hindi na uubra ang mahinahong maskarang iyon sa harap ng bigat ng ebidensiya. Nang iharap ang mga litrato at medical records ay may ilang tao sa loob ng silid ang napahinga ng mabigat. Ngunit ang mas lalong tumama sa korte ay nang ipatugtog ang audio kung saan malinaw ang boses ni Esteban na sinasabing walang maniniwala kay Mara dahil asawa niya ito at tungkulin nitong sumunod. Pagkatapos ay ang recording ng gabing nakipagpalit si Maris at nahuli itong muling mananakit. Sa sandaling marinig iyon ng hukom ay napataas ang kilay at tuluyang nabura ang anumang espasyo para sa drama ng depensa. Nang tanungin si Mara kung bakit ngayon lamang siya nagsalita, halos maubos ang lakas nito bago sumagot, ngunit sa huli ay nagawa rin niyang sabihin ang pinakadiwa ng lahat. Natakot daw siya na walang maniwala, natakot siyang balikan siya, natakot siyang isipin ng lahat na dapat magtiis siya dahil asawa niya iyon. Ngunit isang araw raw ay nakita niya ang sariling halos hindi na niya makilala sa salamin. At naisip niyang kung hindi siya magsasalita ay baka wala nang matitirang buhay upang iligtas. At sa pahayag na iyon ay umiiyak si Maris sa likod ng courtroom, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa wakas ay naririnig na niya mula sa mismong bibig ng kapatid ang katapangang matagal nitong ninakawan ng isang marahas na lalaki. Mabilis ding kumalat sa bayan ang usapin at gaya ng inaasahan ay nahati ang opinyon ng mga tao. May mga nagbulungan na dapat sa loob na lang ng bahay inaayos ang ganoong problema. May nagsabing pinapahiya raw ng magkambal ang pangalan ng asawa. Ngunit mas marami ang tahimik na nakaramdam ng hiya sa sarili dahil sa unang pagkakataon ay may babaeng tumangging magpalibing sa katahimikan. May dalawang kapitbahay pang lumapit kay Mara at nagsabing matagal na pala nilang naririnig ang mga iyak, ngunit wala silang lakas noon na makialam. At sa pag-amin nilang iyon ay hindi na sila sinisi ni Mara dahil alam niyang hindi madaling mabuhay sa lipunang ang unang itatanong sa babaeng nasaktan ay ano bang ginawa mo para magalit siya kaysa bakit niya nagawang saktan ka. Habang tumatagal ang kaso, ay lalo namang nasisira ang imahe ni Esteban sa trabaho. Sinuspinde ito ng kumpanya ng tiyuhin niya at kalaunan ay tuluyan ding tinanggal dahil sa public nature ng kaso at sa lumang record ng aggression na muling nahukay. Nagsimula ring iwasan siya ng mga dati niyang kasamang akalay normal lang ang pagiging mainiti ng ulo at sa unti-unting pagbagsak na iyon ay minsan pang sinubukan ng pamilya niya na suhulan si Mara para bawiin ang reklamo. Inalok siya ng pera, condominium at tahimik na annulment kapalit ng pag-urong sa kasong kriminal. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na si dating Mara ang kaharap nila. Ang babaeng dating nanginginig sa tunog ng boses ng asawa ay ngayon tahimik man ngunit malinaw na nagsabing walang halagang kayang tumbasan ang mga gabing inakala niyang mamamatay siya sa sariling kusina at wala ring perang makapipigil sa kanya na tiyaking hindi na muling makakahawak si Esteban ng ibang babae na iisiping pag-aari niya. Nang marinig iyon ni Maris ay alam niyang tuluyan nang nagbago ang hangin sa buhay ng kanyang kapatid. Dahil ang tunay na paglaya ay hindi lamang pag-alis sa bahay ng nananakit, kundi ang pag-abot sa sandaling hindi ka na handang ipagpalit ang iyong dignidad sa katahimikang huwad makalipas ang ilang buwan ng pagdinig, testigo, at paulit-ulit na pagtatangka ng depensa na palabasing emosyonal lamang ang lahat. Dumating ang araw ng desisyon sa protection order at preliminary criminal findings. Pinagtibay ng hukom ang permanent protection order.
pabor kay Mara, inutusan si Esteban na lumayo sa kanya at sa pamilya nito at inakyat ang kaso sa susunod na yugto para sa mas mabigat na pananagutan batay sa dami at tindi ng ebidensiyang nakalap. Nang marinig iyon ay napasandal si Mara sa upuan at tahimik na lumuha, hindi tulad ng dati niyang pag-iyak na may halo ng takot at pagmamakaawa, kundi pagluha ng isang taong sa wakas ay may batas, pangalan, at tinig na kumakampi sa kanyang katotohanan. Yumakap si Maris sa kanya sa labas ng korte at sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ay pareho silang tumawa sa gitna ng mga luha. Hindi dahil naging magaan ang lahat, kundi dahil tapos na ang pinakamadilim na bahagi. Lumipas pa ang isang taon at unti-unting binuo muli ni Mara ang sarili. Bumalik siya sa pagbe-bake na noon pa man ay pangarap niyang gawing negosyo, ngunit palaging sinasabihan ni Esteban na walang kwenta. Sa tulong ni Maris at ng kanilang ina ay nagsimula siya sa maliit na online orders mula sa bahay, at hindi nagtagal ay nakilala ang kanyang mga ensaymada at sans rival sa buong bayan hanggang sa makapagbukas siya ng maliit ngunit maaliwalas na bake shop sa tapat ng lumang palengke. Pinangalanan niya iyong Dalawang Bituin, hindi dahil kambal sila ni Maris sa mukha, kundi dahil gusto niyang alalahanin na sa pinakamadilim na gabi ng buhay niya ay may isang bituing tumangging mamatay at may isa pang bituing bumalik upang ilawan ang daan palabas. Samantala si Maris ay nanatili sa tabi ng kapatid, ngunit hindi na bilang tagapagligtas lamang, kundi bilang saksi sa muling pagkabuo nito. At sa mga tahimik na umaga, habang binubuksan nila ang bake shop at sumisingaw ang amoy ng bagong lutong tinapay, ay madalas na napapangiti si Maris sa simpleng himalang pinakikinggan nila araw-araw, ang tunog ng tasa, ang tawanan ng mga customer, ang maliit na kulitan nilang dalawa habang nag-aayos ng display, mga ordinaryong bagay na para sa ibang tao ay walang kahulugan, ngunit para kay Mara ay patunay na may buhay. Pagkatapos ng takot, isang hapon, halos 2 taon matapos ang gabing nagpalit sila ng lugar, nakita ni Maris mula sa bintana ng bake shop ang isang lalaking payat, nakayuko, at tila ubos ang dating yabang na naglalakad sa kabilang kalsada. Si Esteban iyon, pansamantala raw pinalaya habang nagpapatuloy ang ilang procedural matters, ngunit wasak na ang pangalan, wala na ang dati nitong trabaho, at maging ang pamilya niya ay tila sawang-sawa na sa gulong dala niya. Saglit na natigilan si Mara nang makita ito, ngunit hindi na siya namutla, hindi na nanginig. Sa halip ay huminga lamang siya ng malalim, hinawakan ang rolling pin sa mesa na para bang pinapaalalahanan ng sarili na kaya na niyang tumayo. At nang magtagpo ang tingin nila ni Esteban sa salamin ng bake shop, ay iwas na iwas ang lalaki, walang tapang na pumasok, walang lakas na magsalita, marahil dahil sa wakas ay alam na nitong ang babaeng minsan niyang ikinulong sa katahimikan ay hindi na nag-iisa at hindi na kailanman babalik sa dating dilim. At pagkatapos ng ilang segundong iyon ay lumakad ito palayo, mas maliit, mas mabagal, at mas walang saysay kaysa sa anino nitong minsang umukupa sa buong buhay ni Mara. Nang mawala ang lalaki sa dulo ng kalsada, ay tumingin si Mara kay Maris at ngumiti, isang tunay at payapang ngiti na matagal na nitong ipinagkait sa mundo, saka bumulong na tapos na. At sa 2 salitang iyon ay alam ni Maris na natapos na nga, hindi dahil nabura ang mga pasa o ang alaala ng mga gabing puno ng takot, kundi dahil wala ng kapangyarihan ang lalaking iyon na tukuyin kung sino ang kapatid niya, sapagkat sa huli ay hindi lamang niya natutuhang umalis, natutunan din niyang mabuhay muli. At kung may aral mang iniwan ang kanilang kuwento, sa bayang ilang beses nagbulag-bulagan sa iyak sa likod ng pader, ay ito na ang pananahimik ng biktima ay hindi pahintulot kundi kadena, na ang pamilya ay hindi dapat maging kulungan ng hiya, at na minsan kailangan ng isang taong handang sumugod sa apoy upang maipaalala sa babaeng matagal nang sinusunog na hindi siya ipinanganak upang tiisin ang kamao ng sinumang lalaki. Kaya sa dulo ng lahat, totoo ngang pinalitan ni Maris ang kambal niyang si Mara at tinuruan niya ang bayaw nilang si Esteban ng aral na hinding-hindi nito malilimutan.
Ngunit ang pinakamahalagang aral ay hindi iyong takot na unang naramdaman ng lalaki nang mahuli siya sa sariling bangis, kundi ang katotohanang ang isang babaeng matagal mong sinanay na manginig ay maaaring may kapatid, may boses, may batas, at may lakas na isang araw ay dudurog sa buong mundong itinayo mo sa kanyang pananahimik.